sa inyo. Maging busy kayo dito sa lupa, hindi magbantay sa langit. Mga kapatid, habang alam nating nalalapit ang kanyang pagbabalik, saan ka nilagay ng Panginoon ngayon? Sapagkat kung saan ka nilagay ng Panginoon ngayon, nagiging matapat ka ba dyan sa pinagagawa sa'yo ng Panginoon? Okay? Ano? Kamusta ang iyong buhay? At kung ikaw, kapatid, ay nakikita, sinasabi mo, Lord, binibigay ko ang glory sa bagay na ginagawa ko. Kung gano'n man ang ginagawa mo, naniniwala ko, ikaw ay nagiging busy sa assignment mo. Pero kung hindi, at nalaman mo sa iyong sarili, Panginoon, medyo natutulog ako, isa ako doon sa sinabi mo, gusto kong gumising. Gusto ko nang tumayo doon sa tumba-tumba ng pagkakatulog ko sa kasalanan. Kung ikaw to, kapatid, ito na ang panahon. Because we are living a life in the final countdown. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam po ninyo ang nakakatakot dito sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. There is this uncertainty ng kanyang pagbabalik. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Baka nandiyan na siya, nakatingin na, ang amo ay nakatingin lang sa atin, nakikita niya tayo, pero tayo po ay patuloy pa rin doon sa ating pong paglalamierda, sa ating pagtulog, sa ating pagpapahinga, sa trabahong iniatang niya sa atin. Mga anak ng Diyos, sa hapon pong ito, sabi ko nga po kanina sa aking introduction, sa mga Kristiyano, we're living an exciting moments sa buhay natin. Pero sa mga unbeliever, sa mga taong walang tamang relasyon sa Kanya, sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ko nga po kanina, itong clock ng Diyos ay parang time bomb na sa sandaling abutin ng number 0, ito ay sasabog na lang. And it's the end of it. Pero mga kapatid, purihin ang Panginoon kasi may panahon pa po ngayon. Praise God for the chance. Praise God for this opportunity and this message. Or maybe you are a Christian. You found yourself na, Lord, tutulog po ako. Hindi ko ma-appreciate hindi kita maramdaman, hindi ko ma-appreciate yung ginagawa mo sa buhay ko. And maybe because it's true. I'm so occupied with the cares of this world. Puro ako, puro yung gusto ko. Pero hindi ko na binibigyan talaga ng panahon, hindi kita binibigyan ng panahon, hindi kita mabigyan ng papuri sa buhay ko. Now, if this is you, mga kapatid ko, nais ko pong itaas po natin ang ating kamay. Kung alam mong, ulitin ko, nakita tayo po ng Panginoon eh. Maaring hindi nakita ni brother, ni sister, o ng asawa mo yung ginagawa, pero di ba kita po tayo na Lord, nakikita ni Lord ang puso natin. Salamat po sa mga kamay na yan. Patantagin po natin nakataas ang ating kamay. Hallelujah. Yung mga nakataas po ng kamay, sinasabi mo ngayon, Lord, I want to be awakened. I'm sorry, Lord, kung ako, Panginoon, ay Lord, na nasaktan kita sapagkat meron kang inaasahan sa akin pero nagtutulog-tulog ako. I'm taking it easy. I'm not serious about my Christian life. Hindi ko ginagawa, Panginoon. Hindi kita mabigyan ng papuri sa kinasasadlakan ko ngayon. But now, Lord, I understand. I will take heed. Lord, I will just watch the scene going around me. Watch myself. And Lord, I will now continue to pray. I will be busy doing your assignment for me, Lord. Habang
Habang nakataas po yung kamay natin yan, nais ko pong kausapin mo ngayon, Lord. Talk to Him. Speak to God. Say sorry na, Lord, tinulugan kita. May na-expect sa akin, tinulugan kita, Panginoon. Sorry po, Panginoon. Pero hindi na po mangyayari yan, O Diyos. Lalo pat, Lord, inaasahan mo, iniatang mo sa amin ang trabaho, Panginoon, para abutin ang hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. You should be a worker, an intercessor. Pray. Hallelujah. Habang nakataas po yung kamay natin niya, sinasabi mo, Panginoon, nagsisisi ako, pero at the same time, sinasabi mo, Panginoon, gagamitin mo ako. Ito po ang aking buhay, inihahanda ko para sa pagpapagamit mo. As you lift those hands, you're pledging your life to be an instrument. Marami pong mga sagabal, maraming mga temptation, maraming mga distraction. Pero pagtaas mo ng kamay na, sinasabi mo, Panginoon, maalis na ako diyan sa rocking chair ng kasalanan. Kasi ito lang, Panginoon, na nagpapahili sa akin. Pero Lord, mahirap man, comfort zone man ito, Panginoon, but Lord, I will do it for your glory. Kapatid ko, saan ka ngayon nilalagay ng Panginoon? Ibibigay mong papuri sa Kanya. Amen? Alam mo kung saan ka ngayon. Lahat ng gagawin mo, you will consider Him first. Sa lahat ng gagawin mo ngayon, kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga nag-aalaga ka dun sa caregiving, hindi ka mag-aalaga lang na ganon, kundi yun ay gagawin mo para makita ng mga inaalagaan mo si Kristo. Sa iyong mga anak, inaalagaan mo, aalagaan mo yung anak para malaman ng iyong mga anak na ang bait pala ni Lord. At maging sa iyong trabaho, saan ka man inilalagay, kapatid. Habang nakataas ang kamay na yan, at humihingi ka ng kalakasan, humihingi ka ng kapatawaran, ako po'y mananalangin para sa bawat isa. Pwede po kayong makisa na lamang sa panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa relasyong mayroon kami sa iyo. At salamat din po, Panginoon, sapagkat kami ginising mo. Sapagkat, Lord, nakita namin ang aming mga sarili, O Diyos. Nakadilat ang aming mga pisikal na mga mata, pero natutulog ang aming mga espiritu. And Lord, salamat po, Panginoon. Kita po ninyo mga kamay ng mga kapatid ko, Lord God, lumalapit, nagsisisi. Salamat sa kanilang mga kababaang loob. Salamat, Panginoon, sapagkat narito nakataas ang kanilang kamay, sapagkat sinasabi nila, patawad po, Panginoon. Mayroon ka palang ina-expect sa akin, pero parating sarili ko na lamang ang aking iniisip. Patawad po. Nakalimutan ko, Panginoon, na mayroon ka palang iniatang na trabaho. Nasobrahan kami sa free will, Panginoon, pero ngayon, O Diyos, we will obey. Before you come, nais naming matagpuan mo kami, Panginoon, nagtatrabaho para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo, Panginoon, yung mga kapatid kong nakataas ang kamay ngayon. Lord, hayaan mo maramdaman nila, O Diyos, hallelujah, ang iyong presensya. Yung mga kapatid kong Japanese, O Diyos,